Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaibigan ni Zoe na si Joy, isisiwalat na ang sikreto ng kaibigang si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kalat na ang video na in-upload nila Morgana na kung saan mapapanood ang kaawa-awang si Giselle habang pinapalaya sa Apex Hospital. Kitang-kita din sa video ang paglaban ni Giselle kay Morgana, kaya naging masama si Giselle sa paningin ng lahat ng mga manonood. Dagdagan pa nga ng mga trolls na binayaran nitong si Morgana para mas lalong magmukhang masama ang ugali nitong si Giselle. Nakarating na nga din kay Justin ang video ng mami niyang si Giselle. Awang-awa si Justin sa nangyari sa mami niyang si Giselle, kaya tinawagan ni Justin si Zoe para ikumpirma kung bakit pinalayas ni Morgana ang mami niyang si Giselle. Samantalang isa si Giselle sa may-ari ng Apex. Napag-alaman ni Justin ang tungkol sa ginawa ng mami niyang si Giselle kay Morgana. Kaya gumanti lang si Morgana kay Giselle, pero parang nangingibabaw pa din kay Justin ang pagiging anak niya dito kay Giselle dahil biglang naawa ang nararamdaman ni Justin nang makita ang video ni Giselle. Kaya sinabihan ni Justin si Zoe na mukhang napapasobra na ata ang ginagawa nila Zoe at Morgana sa mami niyang si Giselle. Lalo pa at ipinahiya ng mga ito sa Apex at pinahiya pa ito sa social media. Hindi maintindihan ni Zoe ang sinasabi ni Justin dahil ang plano naman talaga nila ay pagdusahin at pabagsakin ang pamilya Tanyag. Pero tila lumalambot na ang puso nitong si Justin sa mami niyang si Giselle. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang kalasingan ni Giselle, hindi na alam ni Giselle kung paano kontrolin ang sarili niya. Lalo pa nang tawagan si Giselle ng isang kasosyo nila sa business at inuurong na ang pakikipag-business dito kay Giselle. Wasak na wasak si Giselle. Nagsisigaw si Giselle kaya naman lahat ng tao sa paligid niya ay napatingin kay Giselle. Naaway ni Giselle ang waiter dahil inaawat siya nito sa pagwawala. Napansin ni Giselle na binivideo siya ng isang babae sa gilid niya. Kaya naman nilapitan ito ni Giselle at pinagsabihan at inaway. Na-trigger si Giselle sa sinabi ng babae sa kanya na totoo pala ang kumakalat sa video. Nakasalbahi itong si Giselle. Kaya naman sa narinig ni Giselle ay nasabunutan ito ni Giselle sa sobrang inis nito. Mabuti na lang at dumating si Annalyn. Inawat ni Annalyn si Giselle. Sinubukan ng babae na magsinungaling na si Giselle ang nauna. Subalit sumabat ang waiter at itinuro ang babae na sila ang nanguna dahil vinidyo nila itong si Giselle. Kaya naman napahiya ang mga babae nang pangaralan sila nitong si Annalyn dahil sa maling paggamit ng social media at maling pag-aakusa sa isang tao. Sa kabilang banda, matapos ang pagkalat sa Apex na may sakit itong si Chang Susan, umiral na naman ang kamalditahan nitong si Morgana. Inutusan lang naman ni Morgana ang alalay niyang si Daphne para ibigay kay Lynette ang regalo ni Morgana para kay Chang Susan. Nagtaka si Madam Chantal kung ano ang ibinigay ni Morgana na regalo para kay Chang Susan. Sumagot si Morgana, "Nagpadala lang naman ako ng regalo sa isang kaibigan at sigurado ako matutuwa ang buong pamilya niya." Nahihiwagahan si Madam Chantal sa kung ano ang plinano nitong si Morgana laban kay Chang Susan. Sa kabilang banda, hawak na nga ni Lynette ang regalo para daw dito kay Chang Susan. Nakasalubong ni Doc Ken si Annalyn at si Lynette. Napansin ni Doc Ken ang hawak ni Lynette na karton, kaya nakiusyoso itong si Doc Ken. Pagtingin ni Doc Ken sa laman ng karton, nagulat si Doc Ken sa laman ng karton. Isang damit ng pampatay.
Kaya naman nagulantang si Annalyn at si Lynette sa sinabi ni Doc Ken at tinignan agad ito ni Lynette at Annalyn. Laking gulat ni Annalyn at Lynette na totoo nga ang sinasabi ni Doc Ken. Niladlad nila ang damit sa karton. Sa damit na pampatay ang ibinigay kay Chang Susan. Kaya naman sa galit ni Lynette, isa lang ang pumasok sa isip ni Lynette na gagawa kay Chang Susan ng mga bagay na yon. Walang iba kundi si Morgana. Dahil inis sa inis nitong si Lynette, sinugod ni Lynette si Morgana sa opisina nito, kasama itong si Annalyn. Laking gulat ni Morgana nang sumugod si Lynette sa kanya. Nagtanong si Lynette, "Ikaw ba ang nagpadala nito kay Chang Susan? Umamin ka." Sumagot si Morgana, "Bakit Lynette? Hindi mo ba nagustuhan ang binili ko? Ayaw mo ba niyan ako na ang bumili ng damit para sa Chang Susan mo, para hindi ka na mahirapan?" Galit na galit si Lynette at inihagis kay Moira ang bitbit nitong bigay ni Morgana. Sabay sinabi ni Lynette, "Isaksak mo yan sa baga mo. Hindi ka namin kailangan. Sana hindi mangyari sa'yo ang nangyari kay Chang Susan." Sana. Natulala si Morgana sa sinabi sa kanya ni Lynette. Samantala, sumailalim na nga sa biopsy itong si Chang Susan. Hindi tumitigil si Chang Susan na magdasal gaya ng sinabi nila Annalyn sa kanya na huwag panghinaan ng loob dahil nandyan lang sila Annalyn para sa kanya at hindi nila pababayaan si Chang Susan kahit ano pa ang mangyari dahil isa silang pamilya. Sa kabilang banda, nagkaharap nga si Joy at si Zoe. Hindi na nagustuhan ni Joy lahat ng kasamaang sinasabi ni Zoe tungkol kay Chang Susan. Nagsabi si Zoe, "She deserves everything that happens to her. Alam mo sana nga lumala pa ang tumor niya dahil masama ang ugali niyang Chang Susan nyo." Kaya naman hindi na nagpapigil si Joy. Nagalit si Joy kay Zoe. "Alam mo kung may bukol si Chang Susan dahil masama ang ugali niya, di sana punong-puno yang sayo kasi masama ka." Napawaw kay Joy lahat ng nakapaligid kay Zoe at kay Joy. Matapos ipagtanggol ni Joy si Chang Susan kay Zoe kahit kaibigan pa ito ni Joy. Kaya naman hindi kinaya ni Joy ang sagutan ni Joy sa kanya at sa inis nito ay nasabunutan ang dalawa. Inawat naman ito agad ng mga nakapaligid sa kanila. Samantala, sinugod din ni Robert si Morgana dahil sa napanood nitong video ni Giselle na kumalat sa social media. Sinabi ni Robert, "Pinahiya mo na nga ang ate ko dito sa Apex. Kailangan mo pa talagang i-post ang mga videos?" Sumagot si Morgana, "May karapatan naman tayong lahat mag-post dito sa social media." Sa inis ni Robert, sasapakin sana ni Robert si Morgana pero nahawakan agad ito ng mga tauhan ni Morgana kaya hindi na natuloy ito ni Robert. Sumigaw si Morgana, "Huwag niyo siyang bibitawan para malaman niya na wala siyang power over me." Hanggang saan kaya aabot ang pagiging masama nitong si Morgana? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!